Nagkautang ka na ba? Siguro lahat naman ng tao minsan sa buhay niya ay nagkautang na rin sa ibang tao. Nagpautang ka na ba? Siguro lahat tayo naranasan na rin magpahiram ng pera sa ating mga kakilala minsan sa ating buhay. Paano kung di ka bayaran? Masakit sa ulo, di ba? Napakahirap ng pera mahanap ngayon. Pero makatarungan bang ipahiya mo ang isang tao dahil sa nagkautang siya sa'yo at di kanya mabayad-bayaran? Ito ang kwento ng isang seaman na nahanap ang kanyang katapat dahil siya ay Sobra kong maningil. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang lugar sa Ilocos. Si Poseidon, isang seaman, ay kahit papaano nakapundar na sa buhay. 10 taon ba naman siya sa barko eh. May 3 kotse, maraming alagang baboy, 3 malalaking bahay, isang malaking sari-sari store na binabantayan ng kanyang asawa at 2 anak na babae. At ang pinakanegosyo nitong mag-asawa ay yung pautang. Walang problema kahit magkano ang utangin mo. Basta pipirma ka sa kontrata na babayaran nito ng malaking halaga kasama ang interes. O kaya naman isang lamo ang lupa mo sa kanila. Dahil nga, minsan hirap ng buhay at daanan din ng bagyo ang probinsya nila. Napakaraming umutang dito at nagsasanla ng ari-arian kay Poseidon. Bagay na lalong nagpayaman dito dahil sa pag di na makabayad ang tao ay kinukuha na nito agad-agad ang mga nasanla na ari-arian. Madaling mautangan si Poseidon, pero ang pangit na ugali nito ay napakakuripot nito. Madaldal, walang prino ang salita at sobra mamaya. Kaya kahit madaanan ka lang niya sa kalsada, isiguradong ipapahiya ka niya dahil sa di ka makabayad ng utang sa kanya. Kaya sa ayaw mo na lang mapahiya pa ng matindi, magbabayad ka na lang talaga agad-agad. Isang araw, habang nakikipag-inuman sa mga kaibigan niyang may kaya din, sa loob ng kanilang kubo-kubo, sa tabi ng ilan din ng malaki nilang sari-sari store, napansin ni Poseidon si Hussein. Itong si Hussein, dati pang may utang sa kanya na malaking halaga. Isa kasi itong dating GRO, pero dahil sa pandemic, napilitang magsara ang club na pinagtatrabahuan nito. Kaya wala na din itong makain. Di na nga ito nagbabayad ng utang sa kanya kay Poseidon. Kaya, ginagawa ni Hussein, iwas na lang ito ng iwas para di naman siya mapahiya. Pero dahil sa walang-wala na nga, napilitan itong si Hussein na dumaan na sa tindahan ng asawa ni Poseidon. Nagbabaka sakali ito na baka naman makautang kahit noodles at itlog dahil ilang araw na itong hindi nakakakain. Wala namang problema sa asawa ng Poseidon. Napakabait nito at isa rin kasi itong teacher sa lugar nila. Kaya pag walang asawa, napapautang niya si Hussein. Ang problema, sa pagkakataong ito, nasa bahay si Poseidon. Lasing at di nakakalimot sa mga utang ni Hussein. Hoy! Matandang pokpok! Hoy! Marap ka nga dito! Sigaw ni Poseidon kay Hussein na nagmamaang-maangan lang na di naririnig ang sigaw. Aba, loka! Hoy! Norain! May atraso ka sa akin Utang mo 10,000. Nasa 20,000 na. Kailan ka magbabayad? Di pa rin ito pinansin ni Hussein. Nakayuko lang ito sa gilid ng tindahan at doon nag-aantay ng pagkakataon niyang makalapit sa harap ng tindahan para makautang. Sa inis ni Poseidon, ibinato niya ang Red Horse kay Hussein. Gulat na gulat ang mga kainuman nito sa ginawa niya. Oy! Pre! Ano yan, pre? Hoy! Matandang pokpok! Asa na bayad mo sa akin? Kailangan ko na ng pera Pandemic kayo, di ba? Bakit ba di ka magpatira sa iba para magkapera ka naman? Natumba sa lupa si Hussein dahil sa pagkagulat nito sa ginawa ni Poseidon. Poseidon, boss, walang-wala talaga ako. Makakabayad naman ako once na bumalik na yung bar na pinagtatrabahuan ko. Please, huwag ka naman ng ganyan. Lumabas na tuluyan sa gate si Poseidon. Galit na sisipain na sana si Hussein. Buti na lang nandoon ang asawa nito at agad-agad inakap ito. Poseidon, ano ba? Okay ka lang ba? Bakit pumapatol ka sa babae? Honey, doon ka muna Dami ng utang sa akin yan Napakayabang pa yan dati. O ano ka ngayon?
Saan mo ba hinuhugot niyang galit mo? Bakit ba ganyan ka? Tanong ng asawa. Kailangan niya magbayad ng utang, aba. Pinaghirapan ko yun. Napakahirap kaya sa barko. Oh, Shasha. Pandemic kasi ngayon. Sana maintindihan mo. Maraming taong walang-wala ngayon. Paliwanag ng asawa ni Poseidon. Pero matigas talaga ito. Bumalik na lang ito sa inuman, saka tinungga na naman ang isang bote ng Red Horse. Kinausap naman ito ng isa sa mga kainuman nito. Pre, di man sa nangyayalam ako. Pero babae yun pre, paano kung kasuhan ka nun? Anong ikakaso niya sa akin? May atraso sa akin ah. Ba't niya ako kakasuhan? Biglang sagot ni Poseidon. Oo nga, may atraso siya pero utang lang yun. Hindi yun sapat para ipahiya mo siya sa maraming tao. Lalo na sabihan mo siyang pokpok, GRO, ano pa man. Pre, ang utang ay utang. Parang nagtatalo na si Poseidon at yung kainuman niya. Dahil sa pinapaliwanagan siya nito, pero wala talaga, matigas talaga sa pader ang puso nitong si Poseidon. Nangyari pa ay inaway na din ito ang kainuman. Lumayas ka na nga dito pre. Kampi ka pa ata ng pokpok na yon. Potragis ka. Banta ni Poseidon, habang hawak-hawak yung kalibre 45 nitong baril. Pre, wag naman ganyan. Magkaibigan tayo, sinasabi ko lang ang tama. Babae yun pre, wag mo nang patulan. Puisit ka, isa ka pa ah. Babarilin talaga kita. Sige ka, sige ka. Huwag mo subukan. Lasing na talaga si Poseidon. Hindi dahil sa alak, kundi sa kayabangan. Kaya nilayasan siya ng mga taong kasama niya doon. Tumawa lang ito at nagsabi, Lumayas na nga kayo dito. Hindi ko kayo kailangan. Bukas ang pintuan. Umpisahan nyo na maglakad doon. Mga palamon ko lang naman kayo. Lalakas nyo pa mamulutan. Maghapon ngang nagiinom si Poseidon. Malupit pa dito, halos laitin niya lahat ng kapitbahay na dumadaan sa harapan ng tindahan niya. Ayon sa kwento, noong bata pa sila Poseidon, ay nangihiram din daw ito ng pera o makakain. Pero dahil mahirap lang sila, walang nagpapautang dito. Kaya yun, siguro ang dahilan kaya hanggang sa pagtanda, dala-dala ni Poseidon ang galit sa mga nagpapautang at sa mga nangungutang. Kinagabihan, kinausap naman ito ng asawa niya. Sinabi nito na wag na siyang magalit at hayaan na lang sa kanya yung mga nangungutang. Tutal, siya naman na ang kausap, magpahinga na lang siya. Di sumasang-ayon doon si Poseidon. Ayaw daw niya na nagpapautang. Pero pumayag din sa huli dahil wika ng asawa niya. Poseidon, ako na ang gagawa ng paraan para makabayad ang may mga utang sa'yo, lalo na si Noreen. Huwag mo na isipin yon, baka naman sa ibang bagay, makabayad sila sa atin. Sumang-ayon na lang si Poseidon. Oo na lang siya ng oo para lubayan na siya ng asawa at masarap daw ang panunood niya ng NBA. Dumating ang araw na kailangan pumunta ng Nueva Ecija ng asawa ni Poseidon dahil mayroon itong kamag-anak na ikakasal. Abay sa kasal ang dalawa niyang anak na babae. Sinabi niya na sumama na din si Poseidon at ilak na lang nila ang tindahan. Kailangan din kasi ng tagaluto doon at mag-aasikaso linis sa buong kasalan. Kaya importante na pumunta ang misis niya doon. Pero di sumama si Poseidon. Sabi nito ay sayang ang kikitain sa isang linggo. Maiwan na lang ako dito. Magpasundo na lang kayo ng mga bata sa mga kamag-anak niyo bukas. Medyo nagtampo ang pamilya ni Poseidon sa desisyon niyang yon. Pero wala din silang magagawa eh. Kilala nila ang ugali nun. Ayaw nung kinukontra. Kaya umalis na lang ang mag-ina at naiwan sa tindahan si Poseidon. Naging maayos naman ang unang mga araw na sulong ni Poseidon ang bahay nila. Alas 6 pa lang, nilak na nito lahat pati tindahan niya. Saka ito nagiinom na naman sa kubo-kubo nito. Buong magdamag nag-inom lang ito, nanood ng movies. Hanggang sa umabot na nga ng hating gabi, hanggang sa malasing. Maya-maya pa, dahil sa wala nang magawa, lumabas ng gate ito si Poseidon. Patingin-tingin ito mula kanan hanggang kaliwa ng kalsada. Madilim na nun, tanging ilaw na lang ng mga poste ang makikita at tunog ng kuliglig na lang ang maririnig. Pakamot-kamot pa ito sa puwet. Lintik. Walang magawa. Wala si misis. Nang biglang may makita ito sa bandang gilid ng kalsada.
Isang babae na nakabelo ng itim. Nakatayo lamang ito sa gilid ng pader ng tindahan nila. Medyo kumunot ang noo ni Poseidon. Sino kaya to? Mangungutang na naman yata. Anong oras na? Maaga nga ako nagsara eh. Nilapitan niya ito at habang papalapit tila ba nakikilala niya ang hugis ng katawan nito. Para bang sinusay nito. Papalapit na sana si Poseidon saka naman takbo ng babae papalayo sa kanya. Napakabilis nitong tumakbo. Aba, tumakbo ka pa, pokpok ka. Tara dito, loko ka. Magpasunto ka lang sa akin, bayad ka na sa mga utang mo. Inatake na naman ang sakit niya itong si Poseidon. Lakas trip na naman ito. Sa ibang salita, imaoy. Hinabol niya yung babae na tumatakbo. Dahil sa medyo matangkad at maganda ang katawan, agad-agad niya naabutan ito. Walang sabi-sabing sinipa niya ito sa likuran. Sabay sipa nito sa likuran. Sisipain pa sana ulit ni Poseidon ng babae. Pero bigla itong nawala. Naiwan na lamang ang balabang nito. At isang malaking kagat na tila ba galing sa isang aso ang bigla na lang lumabas sa binti ni Poseidon. Di niya maintindihan ang mga nangyayari. Dala ba ito ng kalasingan o akala niya lang sinusin ang babae na hinahabol niya? Kinabukasan, tinawagan nito ang asawa. Kailangan na nito umuwi dahil sa inaapoy na siya ng lagnat. Na nagnanana o dugo pa rin ng dugo ang sugat sa kanang binti niya. Sabi ng asawa ay huwag na muna magbubukas ng tindahan at hayaan na lang muna ang sugat dahil may katawagan lang itong manggagamot para tumingin sa sugat niya. Aburidong naman itong si Poseidon. Gusto na talaga niyang umuwi yung asawa niya eh. Pero di ito pwedeng umuwi dahil nga isang linggo pa lang ang handaan doon sa pamilya nila sa Nueva Ecija. Nagsisimula pa lang dumating ang mga bisita. Saka naghahanda na sila sa mismong kasal ng kamag-anak nila. Mag-aalas 10 na ng umaga, dumating na nga ang manggagamot sa bahay nila Poseidon. Si Poseidon naman ay doon lang sa kubo-kubo niya na nakahiga habang binubuhusan ng alkohol ang sugat. Pinapasok niya agad-agad ang manggagamot sa gate. Kinawayan na lang niya ito na bukas ang gate kaya dire-diretso ito na itong pumasok. Bungad agad ng manggagamot